Sa'yo. Ayan na. Ha? Madulas yata tininis ko. Madulas? Hindi, nakaapak sa plastic. Ah, nakaapak ka ng plastic. Nakasapin natin sila, Mark. At kung nakapag-enroll na, tanongin natin mga papi kung nakabili na ba ng mga gamit-gamit. At may dala tayong mga notebook dyan. Pero tanongin muna natin mga papi. Shoutout din po pala dun sa nag-donate nung mga notebook kaila Kabuang. Anong nangyari sa'yo, Dex? Okay lang po. Nauntog ka? Ano lang yung acting lang yun? Dex, Michael, para sa inyong magkakapatid. Michael Jordan. Lagi ko naman po yung sinasabihan na pagkaharap mo si Papa din, sa tinutin mo makausap, may po ka pa, sabi mo magbabago ka no. Pag ang sagot niya lang po sa akin, ano bang pakialam mo? Ginagayin niya lang po ako lagi. Anong dapat gawin doon, Michael, sa tingin mo? Ha? Pakulong. Papakulong? Yo mga kapapi, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nakamusta po kayong lahat? Sana yung nasa mabuti kayong kalagayan. At kasama natin si Dexter. Ha? Good morning po. Okay ka lang? Kailangan po. Oo. Nabigla ka ba, Dick? Nabigla ka ba? Ayun, nandyan si Boogeyman. Mapagpalang araw po mga kapapi. At nandito rin si Jinto. Jinto! Ay, pagpalang araw po mga kapapi. Si Bebang. Ano mga kapapi? Ayun, kamusta po kayong lahat? Sana okay lang kayo mga kapapi. Bagaman dalawang bagyo ang kinaharap natin ngayon, ay tuloy-tuloy ang ating pagbana at pagbira sa araw-araw mga kapapi. Ayun, dito kami ngayon kila Mark, mga kapapi, sa isa nating tinutulungan. Kamustahin natin yung dating rugby boy, kung nakapag-enroll na ba sa kanyang pag-aaral, at kamusta na rin yung kanilang hanap buhay mga kapapi, mga ka-business. Napakisamahan nyo kami ngayong araw po. At doon po sa mga bago sa aking channel ay pa-click nyo na po sana yung subscribe button. At huwag nyo po sanang kalimutang mag-like and mag-share po sa ating mga videos. At kung may oras po kayo mga kapapi, ay sana huwag rin po kayong mag-skip ng ads, no? Ayun ay pinaglalambing namin sa inyo mga kapapi. At ayun kasama namin kayo sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ano? Alright, tara. Bali, sino maiwan dito? Present po. Present. Present. Siyempre, present talaga yan. Bugi yan present talaga yan. Alright. Ay, pakisamahan nyo kami mga kapapi. Kamustahin natin sila. Baba. Ha? Dex, baba na. Pambera. Alright. Dito po yung banda sa QC na po ito. QC na mga kapapi. Kaya Bogs, ito na po ang susi. Alright. Iwanan na. Kumami iwanan ko. Baka iwan mo kami Kami. Tara. Magabayad ka, Dex, ha? Wala pa palang jacket ito si Dexter mga kapapi, kasi nung bumili kami ng jacket, Wala pa siya. wala pa si Dexter nun, hindi pa isinilang. Hindi pa ano yan. Okay ka lang ba? Okay lang po. Wala pa. Kumain ka na, di ba? Kumain na kami. Wala pa si Dexter na mga kapapi, nasa Leyte pa ng mga time na yan. Pero hayaan nyo, kasi baka sabihin ng mga viewers, si Dexter walang jacket. Ano nangyari sa'yo? Ayun ha? Madulas yata tininis ko. Madulas? Hindi, nakaapak sa plastic. Nakaapak ka ng plastic. Nakasapin natin sila, Mark. At kung nakapag-enroll na, tanongin natin mga papi kung nakabili na ba ng mga gamit-gamit. At may dala tayong mga notebook dyan. Pero tanongin muna natin mga papi. Shoutout din po pala dun sa nag-donate nung mga notebook kaila Kabuang. Anong nangyari sa'yo, Dex? Okay lang po. Nauntog ka? Ano lang yung acting lang yun? Dex, tawag dito, presence of mind. No?
Ba't maging acting din tayo? Ah, acting lang ba yun? Acting lang yun. Oh, kasi baka mamaya, yung acting mo, masakit. Shoutout dun sa mga kabuang, mga kapapi, tsaka kay Sir JB. Dun sa inyo pong dinonate na mga notebook, no? Tara, Toy. Tara, let's go. Bisitahin natin sila Mark. Dito, Dex, may aso rito. At presence of mind, Dex, ha? Kasi bibiro yung mga pinupuntahan natin. Tao po. Tao kuya. Tao po. Ay, hello. Oh, kamusta ka na? Ano pangalan mo ulit? Nicole po. Nicole. Oh. Dito si Michael. Michael, kamusta? Saan si mama mo? Nandyan? Oh, pogi mo ngayon ah. Oh, grabe ah. Hello po, kamusta? Kamusta Michael? Dito ka? Oh, ito kapatid ito ni Mark, mga kapapi. O, bati ka muna sa vlog. Mag-hello ka ba? Hello po mga kapapi. Nahiya ka ba? Oh. Nahihiya. May ano, bawal mahiya. Ay, hello po, tay. Kamusta kayo, tay? Okay lang. Oh. Ayun yung stepfather. Stepfather ni Mark, ano po? Asan po si Mark? Hindi ko po alam pa. Sumatambay na naman po kasi siya. Matigas yung ulo. Kasi po nung August, bandang 24 po, 25. Tumawag po si mama dito. Nagkagulo po sila. Binugbog po siya ng mga tito niya. Kasi po nagwawala daw po. Oh, bumalik na naman sa dati, si Mark? Siguro po kasi, kinakausap daw po siya ng tito niya. Nagdabog po. Binulpi po siya ng mga tito niya. Tapos pinagbanta niya po yung mga tito niya. Sabi niya, pag dumakay sa kanto po, papatay po kami. Sabi niya? Sabi niya po. Tapos nung last napunta niyo po dito, nung nagbigay po kayo ng pangpunan, kinuha niya po yun, tapos kinulit-kulit na naman niya po ako, minamaya-maya, tapos alauna po na madaling araw, pumunta siya rito na, ma, akin na ma, sabi niya, may babayaran akong utang. Pinagayin niya po ako lagi. Kaya nga po sa totoo ng Paps, yung mga binigyan niyo sa akin ng pasan, ng puhunan. Hindi naman po napupunta rin sa akin, sa kanya rin po kasi. Kasi pag di ko po binibigay kasi yung Paps, hinahabol niya nga po ako ng baseball pa, sumasagot lang. Pinumurang muna kami mag-asawa dito. Baseball bat? Opo, meron po siya. Grabe ah. Ba't hindi nyo sinabi sa akin yan? Yun nga Nung po, nakaraan. diba, Kailan pa po nangyayari yung mga ganyan? 3 beses naman po siya nagkaganyan, nagwala. Yung kapatid ko nga po na, yung tito niya pong bagong laya, ginagigil po talaga sa kanya. Kaya sabi ng kapatid ko, Tay, mawakawakan ko talaga yung anak mo, sabi niya sa akin. Yun po, siya po makapagpatuloy na ganyan po yung ugali, pinagmumarasin sila doon, pati si mama. Tama ba yun, Michael? Hindi po. Ha? Hindi po. Tama ba yun? Sinabi ni mama? Hindi? Tama. Ano ba? Hindi tama yung ginawa nila. Hindi tama yung ginawa ni Mark. Pero yung mga sinabi ni mama totoo ba? Opo. Ginagawa talaga ni Mark yun? Opo. Nakakabal siya ng baseball bat pati golf. Grabe naman. Nag-enroll na ba si Mark po? Hindi po, kinausap ko po siya noon nung enrollment, napa-enroll ko po siya, ayaw niya po talaga mag-aral pa. Hindi na siya mag-aaral. Ayaw na daw po niya talaga. Tapos sinabi niya po ako na, alam niyo ba kung may mangyari sa akin, kahit mamatay ako, huwag po kayong papakita sa akin, ginagaya niya pa ako lagi. Kaya hindi ko na rin po kinikipo. Nung isang araw pumunta rito, nagalit syempre yung stepfather niya dahil nanggugulo na naman po dito. Nanggugulo po siya sa amin dito lagi di bagyo nga po, hindi po nakakapasok. Ayun mga kapapi. Naman yung balita ni Nanay Mayan. Paano pong balak siya dyan? Kay Mark? Kasi Di ba nga po, one time po, sinubukan ko po isuko siya sa DSWD, hindi nga daw po pwede kasi Kasi? may magulang pa daw tsaka lola. Tapos nakusap naman po ako na yung sa rehab naman po nga, wala naman po pag malapitan dito kasi po umapitan po ako sa barangay para magparehab siya, wala naman po rin. Nangihinga po ako ng rescue time na yun nung sinugod niya po na binirte po siya ng mga tito niya para sabi niya kasi
matulungan mo ako, pinatulungan ako ng mga tito ko. Eh di pumunta po ako doon, pagbaba ko po, nagkakagulo po sila. Yun naman po pala kasi, sabog po si John Mark, pinapakain siya ng tito niya, binalibagan daw po ng plato. Binalibigan ng plato? Yung kinakain niya po, binalibag niya po sa tito niya. Yan po ang ginawa niya. Eh syempre, nagalit po yung tito niya kasi pati si mama ko nga, minumura niya. Kaya yun ang inano niya. Tapos po, minsan pupunta naman po siya rito. Nangingi po. Pag wala pong maibigay, nagagalit. Tapos lagi niya ako sinasabihan na, pag namatay ako, huwag ka pupunta sa ano ko. Sabi niya. Tapos nagagalit sa mga kapatid niya. Ayun na mga kapapi, dun sa mga bago sa aking channel. Si Mark po yung isa sa mga natulungan natin na rugby boy. Na nakitaan nga natin ng kahit pa paano potential kasi nangungupo si Mark nung kinausap natin nung unang pagkikita at na sabi niya rin sa amin na kaya lang din siya dumidiskarte dahil nga walang mapagkunan yung kanyang pamilya ng pera. Ang diskarte na ginagawa niya daw ay nagbubukas sarado sa 7-Eleven, tapos ay nagpapaparking, pero nagra-rugby rin mga kapapi. Eh yun, nagpakasakali tayo na mabago yung kanyang buhay nung may uwi natin dito sa kanila. Nagbigay rin tayo ng pampuhunan kila nanay para yun nga magkaroon sila ng hanap buhay mga kapapi. Panoorin niyo po ibang mga vlog natin doon para updated po kayo sa buhay ni Mark, no? Ngayon ay parang bumalik sa dati si Mark. Ano po siya? Kasi po nung mga time na mula August hanggang ngayon katapusan po, napapansin po ng mga tito niya na lagi siya sabog kasi po yung dilat na dilat po yung mata niya, tapos lagi po nagwawala doon pag di nila binibigyan. Kaya hindi po ginagawa niya doon. Eh sabi ng mga tito niya kung ganyan ka, eh minsan po umuwi daw, minsan hindi. Pero kahapon, nagpunta rin ng mga tropa niya, nangingi ng abuloy. Minamatay ata sila isang tropa. Andun daw po si John Mark nakatampay. Kinausap ko yung mga tropa niya na pwede kausapin si John Mark na bakit ganyan. Ganun sabi ko na bumabalik na naman kakaugali niya. Eh kinausap naman daw po ng mamamahan niya na tropa. Di ba nung nakaraan huling dalaw ko po ay sabi niyo okay na si Mark? Opo. Diba? Tapos kinabukasan na naman po siya, Paps. Nagagano na naman siya. Nagwawala na naman po siya. Lagi niya pong ginagawa na naman yung ganun ugali niya. Eh nagsasawa na rin po ako. Kasi lagi ko pagsabihan, hindi naman nakikinig. Abunin pa kami. Pinabayaan ko na po. Kasi kahit anong gawin mo sa kanya, kausapin mo siya, hindi na po nakikinig. Ang dahilan niya lang sa amin na, oo, sabi niya, bakit? Sabi niya, lola ko naman nagpalaki sa akin, wala kang pakialam kung anong gusto kong mangyari sa buhay ko. Ganun lagi niya sinasabi sa akin. Kaya iniwasan ko na rin. Pero kahit na pag galit naman po ako, pag pupunta naman po siya dito, pag meron, mag-aabot ako pag wala. Eh, pag wala ako kamabot sa kanya talaga kung magigigil siya, nagwawala po siya. Kaya di mo sabihan ng ano, lalo na pag sabog. Eh, nakikita ng mga kapitbahay po namin dito na ano, kapag pupunta siya dito, kumakain niya sa labas. Kasi nga minsan, kinukuha ko siya ng pagkain dahil nag-albi stepfather. Kumakain niya sa labas. Pagka kumain, hihingi pa yung pang-yosi pag wala kang may babe. Nag-yosi na siya, nag-yosi. Malakas mag-sigarilyo. Ano na siya, lang sa mag-rugby na naman, mag-sigarilyo. Ito dati si Dexter. Dexter dati di ba nagra-rugby ka? Pero hindi naman na hindi siya ganun ka. Hindi ganoon ka ano, di ba? Ito si Dexter nagbago. Kasi nasa sayo yun eh, yung pagbabago, di ba? Sarili ko po binago yun. Sarili. Kumbaga ano yun, choice mo na baguhin yung sarili mo. Binago ko yan. Tinigil mo, di ba? Ayun na si Mark, ginawa na natin ang lahat. Kaya nga po. Wala, kahit sabihan mo siya, kahit amumuin mo siya. O kaya ano yun, wala po talaga, Paps. Hindi po talaga siya. Magbabago po siya 2 days, 3 days. Tapos kapag kasiguro po sabog na naman siya, gano'n naman po ginagawa niya sa amin. Mga kapatid niya, mga ano. Eh, mga kapatid niya naman po, naka-enroll na po yan sila. Eh, nakapasok po sila 2 days kasi may bagyo nga. Walang pasok. Walang pasok ngayon mga kapatid dahil may bagyo. Nag-usap nga po ako sa teacher nila kasi wala pa talaga magamit. Wala pa silang gamit? Wala po, Paps. Hindi pa po kasi nga po nagkasabay-sabay po. Wala pang gamit, Michael? Si Michael na naman ang masipang namin mag-aral. Matyaga rin po yan si Michael.
Yan ang nga lang naasahan namin dito. Yan, nangalakal po siya kanina, yung mga nakuha niya. Nangalakal ka, Michael? Naglinis ng bubong mo sa kapitbahay. Anong balak niyo doon kay Mark, Nay? Ano po, kahit nga po na nilakad ko po siya sa mga nanghihiyang tulong para marehab po siya. Wala naman po kasi nag-aano sa akin kasi sabi nila, buhay pa daw po kasi Lola. Hindi ko naman po siya makasikaso ng ganyan kasi po kahit pong pilit ko talagang masikasuhin siya, pakainin, ayusan, wala po. Ganun pa rin po ginagawa niya sa amin dito. Di ba merong tawag dito, di ba ikaw Dex may magulang ka pa nun? Di ba napunta ka dati sa KNK, sinasabi mo? So, ano yan? Sa, muna? Saan Ben? Sa barangay? Bagong bong. Oo, basta doon, di ba napunta ka doon? Sino nagdala sa'yo doon? Monumento. Oh, sino nagdala sa'yo doon? Si Mama. Nanggaling na siya doon pa sa monumento. Yung nga po yung nakulong siya ng 3 months na bago niyo po siya ulit nakita. Yung po, doon po siya nanggaling. Buti hindi siya napunta sa bagong bong. Tapos hindi, paglabas niyan, ayun na naman po nangyari, ganun naman po. Di po talaga siya nagbabago. Yung beses na po yung nakulong Paps eh. Pabalit-balit na lang din po yun sa Amoranto, nakulungan. Tapos hindi ko po talaga yung sinundo kasi dapat doon na magsusundo nanay talaga, katunayan na anak. Hindi ko po siya pinuntahan. Ang nagsundo po sa kanya mga tropa niya. Nasabi may sakit daw po ako, ganun-ganun, hindi po maano. Tapos pinalaya po. Tapos pagdating dito, nag-work po ako sa kanya. Mga 2 days, nagpunta na naman siya ng doon sa tinatampayan niya sa Neo. Doon sa nakita ko siya. Opo. Doon siya tumatambay eh. Sinyopolitan dyan, sa likod. Mga F50. Mga tambay ng mga tropa-tropa niya. Minsan po nakakabasa pa naman ako ng chat sa group nila ng mga GC na right, saksakan. Siyempre, di mo mag-aalala ka, di ka makatulog kasi anak mo, di ba? Pero pagka pupunta po siya, awatin po namin ng magkakapatid, minumura po kami. Wala daw kami pakialam sa kanya, huwag daw namin siya pakialam kasi may isip na daw po siya. Ayun mga kapapi, ano kayang magandang gawin dito kay Mark, no? Kasi, ayun naibigay na natin lahat ng tulong, makapagbigay na rin tayo ng puhunan. Sa ngayon, nawala ulit yung puhunan, Nay. Opo, kinuha niyan din naman po sa akin yun eh. Ang natikman ko lang po doon talaga Paps 500. Yung binili po ng gatas ni Princess at diaper. Bakit nyo binigay kay Mark? Isa inyo ko nga po binigay. Pagka umalis nga po kay Paps, hindi niya ako tinitigilan. Alam po yun ng mga kasi nung time na yun na dumaretso po ako doon sa may handaan at tinuro ko sa inyo, tumulong po ako magugong sapato. Hindi niya po ako tinatantanan doon. Talaga po nang ulit siya nakuha niya yung pera sa akin. Dapat kayo ang nasusunod nun kasi tinan nyo, wala na naman. Diba? Nga po Paps, naano ko po kasi binantaan niya mga kapatid niya. Pagka pinupunta niya rito, nagugulo po siya, nakakaya po sa mga kapitbahay Paps kasi nagagalit din po sila. Pag maingi siya dito, nagwawala. Susuntok niya po kasi laging pinto kapag di mo po siya pinubuksan. Hindi sa ngayon, tawag dito, wala kayong hanap buhay ngayon. Wala po, hindi rin po ako makapaglabada dahil umuulan din po yung mga nilabadaan ko. Wala naman pong ashing, kamay lang kasi. Yung asawa ko po kasi yung tinatrabahuhan niya, walang bubong, hindi po sila pinapapasok. Bagyo. Kaya wala po kami pinagkukunan ngayon. Yun, si Michael kanina nakadiskarte. Bumili siya 2 kanton, tapos tinapay lang. Yun, pinakain niya sa mga kapatid niya. Nag-ikot po siya kanina sa mga kailangan. Paano yan, Nay? Tawag dito. Dapat inisip niyo muna yung priority ba, yung hanap buhay kasi ganun nga yung sitwasyon. Dapat hindi kayo nagpadaig dun sa pangungulit ni Mark kasi anak niyo yun dapat kayo pa rin ang masusunod. Ayaw lang po kasi na-estrepada rin niya ng buho kasi po kapag di mo po siya pinagbigyan, hindi ka po niya titigilan talaga, magwawala po talaga siya dito. Hindi po siya maawat, alam po yun ang mga kapitbahay. Murang-murahin niya po. Sa DSWD, lumabit na po kayo? Opo. Ano sabi po? Ko po siya. Hindi daw po pwede kasi may magulang po tsaka lolo. Matagal ko na po yan nilalapit Paps kasi 10 times na yan nakulong sa barangay eh. Sa mga Amoranto, yung mga matataas na hindi. Nakakalaya rin po kasi nga minor pa nun. Sino yung sabihin mo muna, behave muna. 18 na siya. Kaya pwede na siyang pero wala naman siyang ginagawang kagaguhan doon. Dito naman po sa amin nanggugulo. Tinawag ko po yan ng rescue sa barangay. Sabi, babalikan siya. Nung dumating po yung mga barangay, tumakbo siya. Tapos nagpakita. Nung nakaraan, nandito na naman, nanggugulo na naman po siya. Sabi niya, nandun daw po sa Feliciano, nakatambay sa may nakalamay ng mga tropa-tropa niya. Nag-iikot. So, hindi rin natupad yung pinangako niya sa akin.
no, Hindi na nga po. magbabago siya. Lagi ko naman po yung sinasabihan eh. Na pagkaharap mo si Papa din, saan tinutingin mo kausap, may puka pa, sabi ko magbabago ka na. Pag ang sagot niya lang po sa akin, ano bang pakialam mo? Ginagaya niya lang po ako lagi. Anong dapat gawin doon, Michael, sa tingin mo? Ha? Kulong. Papakulong? Ano kaya mga papi yung ano, nararapat gawin? Mga po. No? Ayun na tawag dito, wala pa kayong gamit sa school? Ha? Ano mga kulang mong gamit? Notebook po, tsaka ano, ballpen. Notebook, tsaka ballpen. Ano ba yung, anong grade ka na ba? 6. Grade 6. Oh, pwede ano, pahintuin mo muna si Baby Be. Kasi Labas mo kaya yan? baka di tayo marinig ng ating mga nanonood. Notebook, ano ba yung notebook nyo? Spiral ba o yung may spring? May spring. May spring na ba? Kasi binili ko sa kanyang dalawa paps, yung ani. May tahi. May tahi. Ay, di ba grade 6 ka rin? Meron ako dyan mga notebook. Ilang notebook ang kailangan mo? Ilan ba yun? 10 yata, 10. 10. Ako. Sino pa yung walang gamit? Si Rian Nicole po, tsaka si Jacob din Anong po. grade na po Si sila? Nicole po 5, tapos si Jacob grade 3 po. Nicole, anong klaseng notebook ang kailangan mo? Lika. Sa'yo, pakita mo kay Papa. Yung ano ba? Yung Writing notebook po. writing notebook ba? Apo. Writing. Pati si Jacob. Writing din. Ilang notebook ang kailangan ni... Notebook po sila, tigdadalawa pa lang. Pero sa tingin nyo, ilan? Tig 10? Sa 5 po, 8 lang po ang grade 5, wala rin po ang grade 3. 8. Opo. Writing notebook sila parehas. Opo. So si Mark ang hindi nag-aaral. Hindi po. Hindi, ano, mga kapapi ang inaano ko. Paano kaya ang gagawin natin kay Mark? Siguro, ano, siguro kuha tayo ng notebook, mga kapapi, ng mga bata. No, kuha lang kami ng notebook na ha? So yung mga kapapi, dito na si Intoy. Ayun o. Ayun yung mga notebook ko. Oh, Michael, oh, para sa inyong magkakapatid. Michael Jordan. Ayan. Yan, tsaka ano, lapis. Patingin daw. Dito, lagay mo dito. Ano bang notebook yan? Ayan, ballpen. Nasa ibabaw. Ballpen, lapis, writing po. Oh, writing. Writing. Para kanina po yung writing. Kay Jacob po. Jacob, para sa'yo, oh. Tingnan mo daw. Tingnan daw po. Oh, tama ba ito? Ha? Tingnan mo, halika. Salita ka. Tingnan mo ito, tama ba ito, writing? Oh, ito ba ginagamit nyo? Oh. Opo. May... Oh, para sa'yo. Isa lang. Ilan ba kailangan mo? Ha? Ilan ang kailangan, Jacob? Di mo alam. Oh, eto, 10 piraso ito. Ha, mag-aaral kang mabuti, ha, Jacob? Para sa'yo. Sabihin Ano mo. sabihin ni Jacob? Thank you po. Mag-aaral mabuti, ha? Oh, magagaya kay Kuya Mark. Ito naman, spiral para kay Nicole. Kasi grade 5 na rin si Nicole, mga kapapi. Ito na yun, para kay Nicole. Salamat po. Tapos ito naman para kay Michael. Oh, di ka naman problema ng ano, panggamit mo. Sabihin mo kay Pops. Oh, ito kasi nag-chat din sa akin. Sabi niya, Papa din, wala akong ano, walang gamit. Tapos si Mark nga daw ay, yun nga. Nag-aaral mabuti, Michael, ha? Ano bang pangarap mo? Ano pangarap? Ano pangarap mo sa buhay mo? Oh. Wala. Mahihain po kasi. Huwag kang mahihiya. Sabihin mo kay Pops, ano pangarap mo sa buhay mo? Paglaki mo, Oh. anong gusto mo? Ano ba gusto mo? Sabihin mo sa akin. Ano po? Ha? Wala. Wala akong pangarap sa buhay? Wala. Ala? Bakit wala? Wala o nahihiya ka lang sabihin. Sabihin mo na. Oh. Pulis ba? Pulis? Ano? Doktor. Doktor. Doktor ng alin? Ano? Sa ipin? Hindi po.
Saan? Ano ba? Sakit. Doktor saan? Para saan? Hmm. Pagka wala ka namang ginagawang masama, huwag mahihiya. Laging na kayo ko, kuya. Oo. Wala ganun talaga ang sitwasyon di ba? Kailangan natin tanggapin at harapin. Hindi mo dapat ikahiya kung ano man yung sitwasyon. Kasi mas lalo kang mahihirapan kung ikahiya mo yung sitwasyon, di ba? Kung ano yung nandyan, harapin mo. At darating din naman ang araw na hindi na ganito, hindi na mahirap, di ba? Okay ka lang? Nay, tawag dito. Mag-abot ako sa inyo ng panggastos ninyo. Wala na naman kayong puhunan, Anong gagawin natin yan, Nay? Anong balak nyo? Gusto ko naman talaga po kasi magtinda talagang si John Mac lang po nakikinabang kasi binibigay niya. Kapag nakikita niya po talaga, kapag nakikita niya po harap-harapan na nagbibigay po si Pap sa akin, hindi po talaga mapigilan na manggugulo siya rito na hindi niya pwedeng hindi makuha yung gusto niya. Siyempre, ayaw ng mister ko nga po na gano'n, na magulo. Sabi ng asawa ko, ibigay mo na yan para hindi ka na kinukulit kasi alas 2, alauna madaling araw. Hindi po yan magpapaawat. Paano ko Kasi pagka ganun, dapat kasi hindi kayo nagpapa-under. Kasi mas lalo siyang pag nito, takot sa akin yung mga yan. Ayaw ko lang din naman po kasi talaga siya na masaktan ng mga tao, kanya ng mga tito niya. Nung nasaktan po siya, wala na akong magawa kasi kasalanan niya din naman po. Yung problema, namiyasa tuloy. Yun nga po. Kaya sabi ng asawa ko, pag nakita ka na naman yan, pumunta si Papa Dins, tapos abutan ka ni Papa Dins, gugulingin ka na naman yan. Kaya hindi ko rin naman sa kanya sinabi na nag-chat si Michael kay Papa Dins, nangininang ganun. Hindi po namin pinarating kasi po pag nalaman na naman po niya, manggugulo po siya dito. Wala naman po siya dyan nakatambay doon po. Di mamili na kayo kung sakali. Diba? Sabi ko nga kay Michael, 6 AM po ang pasok niya, pag alas 12 labasan niya po, kahit pa paano magkapagpalako siya ng mga banana kay Motikin. Pwede siya tinda-tinda. Siya na lang din naman naasahan ko, wala na po ako maano ka dyan. Ito na yun. Bigay ako sa inyo 3,000 ito. Yung panggastos ninyo, tapos kung makapagtinda ulit titinda ko na lang ulit Michael. Pagdating si Michael. Marunong naman po siya magluto, Paps, di ba nakita niyo? Ito na yung tawag dito. Kayo ang tutulong mismo sa sarili ninyo. Opo, Paps. No? Yun nga po nangyari. Ang sa amin ay alalay lang. Nasa sa inyo pa rin yung choice nun. Kung paano mabago yung ikot ng buhay. Nasa sa inyo yun, Nay. Bilang isang magulang ni Mark, kailangan nasusweto nyo yung bata diba? Ito, Nay. Ito po galing sa sahod ko sa YouTube. 3,000 po yan. Pasensya na po. Maraming salamat po talaga. Hindi po namin kasi nasa na ganun po gagawin niya sa akin. Kaya hindi ko rin po maano na doon na po yung punto na dumating na nagwala na po siya. Kaya po talaga yun doon naman kung aampunin natin si Mark, hindi ako po pwedeng magdesisyon doon, mga kapapi. Kasi gaya niya, may magulang nga si Mark. Tapos yung sa ating siyempre si ka-business pa rin ang magde-decide nun. Hindi po ako dahil wala pong karapatan nun, mga kapapi. Ka-business lang ang may karapatan. At si ka-business ay bumabase lang din sa behavior ng bata, no? Kasi siyempre sa alang-alang din natin yung safety natin, di ba? Sa ngayon, hindi ko alam kung ano yung magagawa pa natin kay Mark kasi nga bumalik na naman sa dati. Siguro pakitulungan nyo kami, mga papi, pakicomment nyo kung ano yung dapat gawin, no? Opo, tsaka Paps, kung saan din po sana na pwedeng nakakaalam na po saan siya pwedeng ilagay na po. Libre lang din naman po sa
Kasi po dito po, lumapit po talaga ako sa mga barangay, wala po. Hindi daw po pwede. Ayun mga kapapi, pakipasuyo na lang din po. Paki-comment nyo, paki-message nyo sa akin kung ano yung po pwede natin gawin pa kay Mark. No? Ayun na, siguro hanggang dito na lang po yung aking vlog. May gusto pa kayong sabihin? Maraming Nay? salamat po. Hindi niyo po kami ulit hinindihan. Salamat din po sa lahat-lahat ng tulong sa amin. Maraming salamat po. Michael, may gusto ko sabihin? Ayan, si Michael na. Mahihain. Anong gusto sabihin ni Michael? Wala. Sabihin mo kay Paps. Masaya ka ba sa mga school supply? Pasalamatan natin si Sir JB. Sir JB, shoutout mo. Salamat po Sir JB at sa inyong buong team sa Kabuang. Salamat po. Thank you. At sa lahat po ng mga sumusuporta, maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless po mga kapapi.